Pwede kong pakibasa. May gawa. Wow, sabay-sabay. Sabay-sabay tayo. Ang tunay na pag-ibig may gawa. Amen. Salamat. No? Alam niyo po, ang ating Panginoon, ang sabi niya rito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi niya pinili ng ating Panginoon, hindi niya tinignan ang ating kahinaan. Hindi niya tinignan ang ating Panginoon. Itong tao na ito, hindi ko mamahalin ito kasi makasalanan siya. Hindi niya tinignan yun. Ang tinignan niya ang ating Panginoon, ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, naniniwala pa kayo na yung katabi mo kapag meron siyang nakita sa iyo, tatabang na yung pagmamahal. Naniniwala pa kayo? Pwede tignan yung kaliwa ninyo. Nasa kanan. Ano mo yung nasa kaliwa mo? Kapag nagkamali ka dyan, tatabang na yung pagmamahal. Tama? Yung nasa kanan mo, ganun din. Pero ang ating Panginoon, minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Amazing ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kaya dapat natin siyang purihin, sambahin, pasalamatan. Kasi kung walang nagmahal sa atin ng ganito, mga kapatid, sinasabi ko sa inyong taasan, wala tayo ngayon dito. At walang pagmamahal, at walang kakayapaan. Tama? Naranasan niyo ba yung walang kapayapaan? Malamang hindi, no? Napakahirap matulog na walang kapayapaan. Balisa ka. Iniisip mo kung anong mangyayari. Pero ang ating Panginoon, bakit meron tayong kapayapaan ngayon? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi ba natin pasalamatan ng ating Panginoon? Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi ng unang 1, chapter 4, verse 10, sabi niya, ito ang tunay na pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos. Totoo naman eh. Hindi tayo ang umibig sa Diyos. Kundi siya ang umibig sa atin at sinugo niya ang kanyang anak. Upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Yun ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pag-ibig natin sa Diyos na sa atin nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Alin po yung tunay na pag-ibig? Meron at meron siyang gagawin. Tama? Yung asawa mo, kahit nagkamali yan, kahit meron siyang kasalanan sa iyo, iibigin mo pa yun. Mamahalin mo pa rin yan. Yung kahinaan ng asawa mo, nung inibig mo siya, lahat. Tama? Nung inibig mo yung asawa mo, maghulagan talampakan hanggang sa ulo niya, inibig mo yan. Kaya, hanggang kahinaan ng asawa mo, lahat ng kahinaan niya, mamahalin mo yan. Yayakapin mo yan. Yun ang tunay na pag-ibig. Parang lang kayong pibo. Minamahal natin ang ating asawa kahit anong kasalanan na ginawa niya, mahal mo pa rin yan. Bakit? Lagi natin binabalitan. Hindi tayo karapat dapat ibigin ng ating Panginoon, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo karapat dapat mahalin ng ating Panginoon, pero minahal tayo ng ating Panginoon. Kakatipalan ito mo, kakapinan naman. Kasi
Sino dito yung hindi nagkasala kanina umaga? Kagabi. Alam niyo po, tayo, paulit-ulit tayong nagkakasala. Tama? Pero hindi tinignan ng Panginoon yun. Kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, ibinigay pa rin ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Hindi basta binigay. Ang kaisa-isa ng anak ng ating Panginoon, ibinigay niya pero pumunta daw sa inyo. Yung pinakamamahal nating anak, ibibigay natin sa kapwa natin. Para patayin lang siya, ibibigay ba natin? Palagay ko hindi. Alam niyo, ako madalas ako nakarinig, kaya pinapa-adapt nila ang kanilang anak para magkaroon sila ng magandang buhay. Para makapag-aral ang kanilang mga anak. Pero kung wala mong papagayin, mamamatay ang iyong anak, ibibigay mo pa. Palagay ko hindi. Ni isa man tayo, ni isang dito, walang magbibigay na gano'n. Pero ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam ng ating Panginoon, napapatayin, mamamatay ang kanyang anak, alang-alang sa mga taong makasalanan na tulad natin. Pero ibinigay niya. Pinakita niya. Kaya yung tunay na pag-ibig, merong gawa, may patunay. Kaninang umaga po, sabi ko, tinitingnan ko sa likod, parang konti natin. No? Salamat sa ating Panginoon. Palagay ko, hindi nila maiwasan na yung naglinis. No? Sabi ko, salamat sa Panginoon. Sana maraming wate. Kasi yung tunay na pag-ibig, merong madalas gagawang paraan para sa kanyang minamahal. Alin po tayo, kahit minsan nalilate tayo, pero ginagawa pa rin nating paraan. Kasi mahal natin ang ating Panginoon. Tama? Kasi mahal natin ang ating Panginoon. Kahit madalas, puyat tayo, nalilate tayo, ginagawa pa rin natin paraan para sa ating minamahal. Ang tunay na pag-ibig, merong dapat ginagawa at merong ginagawang paraan para sa kanyang minamahal. Sabi ng unang Juan, chapter 3, verse 18, meron po kayong dalang Bible, makipost po kayo. Huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita natin rin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ako naniniwala ako. Dadali ko muna gawin dito. Nung tumatawag si Jordan, alam mo, love kita. Kung sinasabi lang ni Jordan na love kita, hindi niya nakikita sa gawa yung may patunay na love. Bawat isa sa atin, kapag sinasabi natin love natin ang isang tao, may patunay. Kung sinasabi mo lang love mo siya, na hindi mo ginagawa, maniniwala ka ba? Hindi tayo maniniwala kasi walang patunay. Ang ating Panginoon, pinutunayan niya ang kanyang love sa atin sa pamamagitan ng gawa. Ginawa niya. Ginawa niya. Kahit malayo pa yun, kahit malayo yung love natin, papadala natin ang bulaklak yan. Kasi nga love natin. Kahit nasa Saudi pa yan, kahit nasaan pa yan, gagawang paraan tayo para ipakita natin. Tama? Amen? Amen? Amen. Kasi love mo yung tao. Gagawang paraan ka para mapatunayan mo na love mo.
Sabi ng mga awit, 136, verse 1, sabi niya, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinatakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Napakabuti ng ating Panginoon. Nagtatapat ang ating Panginoon kailanman. Ang katapatan ng ating Panginoon noon, ngayon, at bukas. Ganun katapat ang ating sinasamba. Kasi kung hindi ganun katapat, mahiwalay tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po ang ating Panginoon, nung nakaraan ng ating teksto, liwanag ko mula kay Kristo. Liwanag ang ating Panginoon. Sabi ng unang Korinto chapter 13 verse 4, sorry po. Unang 1, chapter 1 verse 5, sabi niya, ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at walang anuman kadiliman sa Kanya. Parang ito, parang ilaw. Ilaw ko. Ako na masukod. Ang ilaw, kapag pinatay mo siya, kahit anong gawin mo dito sa ilaw na to, hindi mabubuksan. Kasi, putol. Hindi siya connection. Hindi siya nakakonect. Pero kapag nakakonect siya, yung ilaw na to, mabubuksan. Sino ba dito yung may connect sa ating Panginoon? Ang ating Panginoon ilaw. Ngayon, connection tayo sa Kanya, nakakonect siya sa atin. Nakakonect tayo sa Kanya. Nakakonect tayo sa Kanya. Ngayon, ang ating Panginoon ay liwanag. Ano ang nakikita sa atin? Sabi ng verse, kahit anong kadiliman, wala sa Kanya. Tama? Ang ating Panginoon, napakabait niya. Yung binasa natin kanina, pinutunayan niya sa pamamagitan ng pag-ibig, ginawa niya. Ngayon, ang connection tayo sa ating Panginoon, ang nakikita dapat sa atin ay liwanag. Ang nakikita sa atin dapat, gumagawa tayong paraan sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Merong gawa at tunay na pag-ibig. Sabi ng Efesos chapter 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pamay itinalaga na ng Diyos na gawin natin ang paggawa ng mabuti. Noong paman, ginawa na ng ating Panginoon yun. Para gumawa tayo mabuti. Ang gusto ng ating Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Kasi liwanag ng ating Panginoon. Dapat nakikita sa atin, liwanag. Kasi nakakonect tayo sa ating Panginoon. Nakakonect tayo sa liwanag, kaya dapat ang nakikita sa atin ay liwanag. Sabi ng unang Korinto chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. At magandang loob, hindi ito
Mahinggibin. Ang tunay na pag-ibig. Hindi mayabang, di mapagmataas. Verse 5. Hindi magaspag ang pag-uugali. Hindi makasarili. Sino dito makasarili? Ako lang ba? Hindi laging galit. O mapagtanim ng samaan ng loob sa katabi mo. Dito, para-pares tayo dito. Lagi tayong may tanggulo. Palagi ko, para-pares tayo dito. Hindi laging galit. Natatawa ko si Will Felix. Hindi tayo laging galit. Mamaya makikita po natin. Bakit sinabi ko yun hindi na dapat lagi nagagalit? Hindi mapagtanin ng sama ng loob. Bakit kaya? Basahin muna natin yung... Basahin muna natin yung unang 2 Corinto chapter 5 verse 17. Bakit sinabi ko itong laging ganito, dapat hindi ganito ang nakikita sa atin? Bakit kaya? Sabi ng 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya't kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, kaya't kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, katulad natin, sila siyang bagong nilalang na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng luma. Bago. Kung ikaw nakapag-isa ka na kay Kristo, yung dati mong ginagawa, pinalitan na yun. Ang nakikita sa atin, yung ilaw. Kasi nakukunik na tayo sa ating Panginoon. Yung ilaw. Sa halip, ito'y napalitan na ng ito'y maganda rito. Bago. Mga kapatid, lahat tayo rito. Hindi natin pwedeng itago kung anong klaseng ugali tayo. Alam ng ating Panginoon yung puso ng bawat meron tayo. Alam ng ating Panginoon yan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa ating harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. Sa kapwa natin, pwede tayo magsinungaling. Kahit dito, pwede tayo magsinungaling. Pag nasa chapel natin, tayo, napakabait natin. Alam ng ating Panginoon yan. Alam ng ating Panginoon kung ano ang puso na meron tayo. Alam ng ating Panginoon. Hindi tayo pwede magsinungaling sa harapan ng ating Panginoon. Sa kapwa natin, pwede tayo magsinungaling. Sa kapwa natin, pwede natin ipakita bago tayo. Pero sa harapan ng ating Panginoon, alam ng ating Panginoon yung puso natin. Kung totoong nagbago. Alam niyo po mga kapatid, pero merong patunay. Yung kapwa natin, yung katabi natin, merong patunay. Yung kapitbahay natin, merong patunay. Meron silang nakikita sa atin. Kung totoong nagbago na tayo. Ang tunay na nakapag-isa kay Kristo Jesus, automatic, merong nakikita na pagbabago. Amen? Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Meron nakikita pagbabago. Kapag wala silang nakikita pagbabago sa atin, kaya may tanong. Baka hindi tayo tunay na sumampalataya. Naniniwala ba kayo yung tunay na kapag-isa kay Kristo? Meron pagbabago? Meron silang nakikita pagbabago sa atin mga kapatid.
Hindi tayo matatapos hanggang hindi kayo sasagot. Meron sila nakikita pagbabago sa atin? Meron. Yung tunay na nakapag-isa kay Kristo, hindi siya makasarili. Hindi niya iniisip lagi yung kanyang pamilya, ang kanyang sarili. Hindi ko pwedeng pamilya ito, pamilya ko bukas wala kami kakainin. Hindi ganun yung tunay na nakapag-isa kay Kristo. Ang tunay na nakapag-isa kay Kristo, totoo talaga. Huwag tayong extreme. Totoo, first ministry family. Ang ibig ko lang sabihin dito, huwag tayong makasarili. Ang totoo mga kapatid, hindi tayo taga rito. Lagi kong, kapag nag-speak ako, lagi yung paulito, hindi tayo taga rito. Nakikipamayan lang tayo dito. Dayuhan lang tayo dito. Kaya, yung buhay natin, gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa paggawa ng Panginoon. Umalis man tayo dito sa mundong ito, yung legacy natin ay maganda. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sa oras na ito mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang tunay na pag-ibig ay may gawa. Tahimik kayo. Hindi ko muna tatapusin. Ang tunay na pag-ibig hindi makasarili, hindi magagalitin. Sa halip, nagagalak. Masaya. Masaya ang kanyang puso sa paggawa ng mabuti. Ang tunay na pag-ibig, lagi niyang iniisip unang-una ang gawain ng ating Panginoon. Hindi lang ang kanyang buong pamilya ang iniisip, hindi lang yun. Hindi lang. Naniniwala ba kayo kapag nagpag-isa na kayo kay Kristo? Hindi na sa atin to. Hindi na sa atin ang buhay natin. Kanino yung buhay natin? Sa ating Panginoon na yan. Kaya dapat natin ibigay yung buong lakas natin, buong puso natin, buong kaluluwa natin, at buong kung ano ang meron natin. Kung ano ang meron tayo, pagkatiwala natin sa Panginoon. At gamitin natin sa kanyang gawa. Mga kapatid, maraming salamat po. Nawa po malinaw po sa atin. Yung tunay na pag-ibig, meron nakikita sa atin sa pamamagitan ng gawa. Nakala niyo tapos na ako. Mga kapatid, sa oras na ito, nawa po yung maiksing mensahe. O magising po tayo. Gumawa tayong paraan para sa minamahal namin. Amen? Amen. Gumagawa tayong paraan para sa mga anak natin. Tama? Gumagawa tayong paraan sa ating, para sa pamilya natin. Para sa asawa natin. Yung tunay na nakapag-isa kay Kristo, gagawang paraan para kay Kristo. Tayo po ito kayo. Bago ko mag-pray, manalangin po tayo. Bago mag-pray, umawit muna tayo. Awitin po natin yung noong pa, hindi nagbago
Hindi kumupas yung awit na to. Hanggang ngayon, lagi siyang sariwa. Awitin po natin yung dakilang matapatan. Panginoon.